Narinig mo na ba ang mga kwentong bumabalot sa dagat ng Visayas? Mga mangingisdang pumalaot, ngunit kailanmay di na muling nakabalik. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin kung anong nilalang o hiwagang lumalamon sa kanila. Ngunit ngayong gabi, ikukwento ko sa iyo ang isang karanasang hindi ko kailanman malilimutan. Isang misteryong kasing lalim ng karagatan at kasing lamig ng hanging dumadampi tuwing hating gabi. Handa ka na ba? Dahil kapag sinimulan na natin ito, wala nang balikan. Misteryo ng mga nawawalang mangingisda sa Visayas Horror Story. Bahagi 1. Habi ng mga alamat at kwento. Ako si Miguel, isang Tagalog ng mga kwentong bayan mula sa isang maliit na nayon sa Visayas. Simula pa noong bata ako, nakaupo na ako sa tabi ng mga matatanda tuwing gabi, nakikinig sa kanilang mga salaysay tungkol sa dagat, ang pinakamalaking biyaya at pinakamalalim na misteryo ng aming lugar. Ang dagat sa aming probinsya ay hindi lamang tubig. Ito ay buhay na nilalang na may sariling kalooban, sariling kagustuhan at sariling mga lihim. Sa umaga, makikita mo ang kanyang malambing na mukha, asul na kristal na sumasalamin sa sikat ng araw, mahinahong alon na tumutugtog sa mga bato sa dalampasigan. Ngunit kapag dumilim na, nagbabago ang kanyang anyo. Nagiging madilim, malalim, at puno ng mga hindi mo naiintindihang tunog. Dito sa aming lugar, ang mga mangingisda ay hindi lamang umaabot sa dagat para sa pagkain. Sila ay nakikipag-usap dito, nakikipagkasundo, naghahandog ng respeto. Dahil alam namin, lahat kami, kung sino ang tunay na may-ari ng karagatang ito. Ngunit sa mga nakaraang taon, may kakaibang nangyayari. Isa-isang nawawala ang mga mangingisda. Hindi ito dahil sa bagyo o aksidente sa dagat. Simpleng nawala lang. Umalis sila sa umaga na may ngiti, may baon na kanin at ulam. May mga pangingisda na nakahanda. Tapos, hindi na sila bumalik. Si Mang Pedro, ang pinakamagaling na mangingisda sa aming barangay, nawala noong nakaraang taon. Si Kuya Jun na kailangang bumalik agad dahil may sakit ang kanyang asawa, hindi na nakita. Si Tatay Berong na tuwing hapon ay umuuwi na para sa kanyang mga apo, bigla na lang hindi na narinig ang kanyang tawanan. Ang mga pulis ay nagsasabing nalunod sila o naliligaw sa malaking dagat. Ngunit kami na nakatira dito simula pa nang ipinanganak kami, alam namin na hindi ganoon kadali ang sagot. May mga bagay na hindi maipapaliwanag ng mga libro o ng mga taong galing sa lungsod. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, i-like mo naman ang video at mag-subscribe ka sa channel. Ang mga lola at lolo namin ay may mga kwentong hindi nila basta-basta ikukwento sa lahat. Mga kwentong tungkol sa mga nilalang na nakatira sa kailaliman ng dagat, mga espiritong nag-aantay sa mga taong walang respeto sa kalikasan, mga engkantong naghahanap ng mga taong maaari nilang dalhin sa kanilang mundo. Hindi lang ito alamat, sabi ng aking lola noong huling usapan namin bago siya pumanaw. Nangyari ito sa akin. Pero hindi ko siya pinaniwalaan noon. Akala ko, mga kwentong pampalipas oras lang para sa mga bata. Ngunit ngayon, habang sinusulat ko ang mga salitang ito, alam ko na ang totoo.
Hindi lang pala alamat ang mga iyon. Dahil nangyari na rin ito sa akin. Bahagi 2, mga bulong ng kalaliman. Ang dagat sa Visayas ay may 2 mukha. Sa araw, ito ay paraiso, malinis na tubig, masaganang isda, at malayang hangin na nagdadala ng amoy dagat na nakakaginhawa sa kaluluwa. Ngunit sa gabi, o kapag may kakaibang panahon, nagpapakita ito ng ibang anyo. Hindi mo makikita ang kailaliman nito. Hindi mo masisiguro kung ano ang nakatago sa madilim na tubig. Mula pa noong unang panahon, ang mga ninuno namin ay nagturo sa amin tungkol sa mga nilalang na nakatira sa dagat. Ang mga engkanto na may sariling kaharian sa ilalim ng tubig, na minsan ay tumutulong sa mga taong may mabuting loob, ngunit madalas ay gumaganti sa mga taong walang galang sa kalikasan. May mga sirena na ang tinig ay nakakaakit, ngunit nakakadelikado. Kapag marinig mo ang kanilang awit, lalo na sa mga gabing walang buwan, dapat kang tumakbo pabalik sa baybayin. Dahil ang mga taong nakikinig sa kanilang kanta ay hindi na bumabalik sa lupa. May mga tikbalang na naglalakad sa mababaw na bahagi ng dagat, lalo na tuwing mga gabing may kakaibang kulay ang buwan. Nakikita silang mga anino sa malayo, parang mga tao, ngunit kapag lumapit ka na, makikita mo na hindi pala sila tao. At may mga nilalang na walang pangalan, mga nilalang na hindi mo mailarawan dahil hindi mo kayang tignan ng direkta. Ang mga nilalang na ito ang pinakadelikado. Sila ang mga tagabantay ng pinakamalalim na bahagi ng dagat. At sila ang kumukulong sa mga taong labag sa mga alituntunin ng karagatan. Naaalala ko pa noon, ako ay 7 taong gulang, nakaupo sa tabi ng aking lola sa may dalampasigan. Gabi na at may mga bituin na sumisilip sa langit. Nagtutukoy siya sa malawak na karagatan at sinabi niya sa akin ang isang kwentong hindi ko makakalimutan. Mayroon isang mangingisda dito sa aming lugar. Simula niya, ang kanyang mata ay nakatingin pa rin sa dagat. Si Isko ang pangalan niya. Mabait na tao, may asawa't 3 anak. Tuwing umaga, lumalabas siya sa dagat para mangisda. Tuwing hapon, umuuwi siya na may dalang masaganang huli. Ngunit isang gabi, may narinig siyang awit mula sa dagat. Napakaganda ng tinig, parang anghel na kumakanta. Hindi niya napigilan ang sarili. Bumangon siya sa kanyang kama at lumabas ng bahay. Naglakad siya patungo sa dalampasigan, nakikinig sa awit. Ang kanyang asawa ay nagising at hinanap siya. Nakita niya si Isko na nakatayo sa baybayin, nakatingin sa dagat, ngunit hindi siya sumasagot kahit ano ang tawag sa kanya. Parang nasa panaginip. Kinabukasan, si Isko ay hindi na gumising. Natulog siya ng mahaba at kahit anong gising ng kanyang pamilya, hindi siya tumutugon. Pagkatapos ng 3 araw, bigla na lang siyang gumising. Ngunit hindi na siya si Isko. Ang kanyang mga mata ay naging malayo. Hindi na siya nakikipag-usap sa kanyang pamilya. Tuwing gabi, lumalabas siya sa baybayin at nakikipag-usap sa dagat sa mga nilalang na hindi namin nakikita. Isang buwan pagkatapos, umalis si Isko sa madaling araw para mangisda. Hindi na siya bumalik. Ang kanyang bangka ay nahanap sa malapit na isla, ngunit walang bakas ni Isko. Parang nilamon siya ng dagat.
Kung umabot ka sa parteng ito, i-comment mo naman kung taga saan ka para malaman natin kung hanggang saan ang inabot ng kwentong ito. Mga alauna ng tanghali, natawa lang ako sa kwentong iyon. Akala ko, ginawa lang ng aking lola para takutin ako at hindi lumabas mag-isa sa gabi. Ngunit habang tumatanda ako, nakikita ko ang mga pangyayaring halos kapareho ng kwentong iyon. Ang mga mangingisdang nawawala ay may mga katulad na kwento. Bago sila mawala, nagiging kakaiba ang kanilang ugali. Hindi na sila nakikipag-usap sa kanilang mga pamilya. Laging natatulala, parang nakikinig sa mga tunog na hindi namin maririnig. Tuwing gabi, nakikita sila sa baybayin, nakatingin sa dagat. Minsan ay nakikita pa silang kausap ang mga anino. Naalala ko si Mang Pedro. Bago siya nawala, nagtanong siya sa akin ng kakaibang mga bagay. "Miguel," sabi niya sa akin isang hapon, "naniniwala ka ba sa mga engkanto?" "Bakit po, Mang Pedro?" tanong ko sa kanya. "Kasi parang may tumatawag sa akin tuwing gabi," sagot niya. Ang kanyang mata ay puno ng takot. Hindi ko nakikita kung sino, ngunit narinig ko ang boses. Nagsasabi na sumama ako sa kanilang mundo. Akala ko noon, stress lang si Mang Pedro. Ngunit kinabukasan, nawala na siya. Ngayon, nagsisimula na akong tanungin ang sarili ko. Bakit parang mas totoo ang alamat kaysa akala ko? Bahagi 3. Ang hamon ng karagatan. Noong nakaraang linggo, nagdesisyon akong lumabas sa dagat mag-isa. Hindi dahil mangingisda ako. Ako ay manunulat ng mga kwentong bayan. Ngunit dahil kailangan kong malaman ang totoo sa mga nakakahabag na pangyayaring ito. Kailangan kong harapin ang dagat upang maintindihan kung ano ang tunay na nangyayari sa mga nawawalang mangingisda. Umaga pa lang nang magsimula ako. Ang sikat ng araw ay sumusuot sa mga ulap, nagbibigay ng ginintuang kulay sa ibabaw ng tubig. Ang dagat ay tahimik, malinaw, at nakakaakit na parang walang lihim na nakatago sa kailaliman nito. Ang mga ibon ay lumilipad sa itaas. Ang kanilang mga tili ay tumutugtog sa hangin. Ang lahat ay normal, payapa, at maganda. Ngunit habang lumalayo ako sa baybayin, nagsimulang magbago ang pakiramdam ko. Unang napansin ko ang katahimikan. Hindi yung payapang katahimikan, kundi yung nakakatakot na katahimikan. Yung tipong walang tunog ng mga ibon, walang alon, walang hangin. Parang tumigil ang buong mundo. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, nakapag-subscribe ka na ba? Subscribe na. Pagkatapos, naramdaman ko ang lamig. Hindi yung malamig na hangin na galing sa dagat, kundi yung biglang lamig na parang may yelo na tumama sa balat ko. Yung lamig na nagmumula sa loob ng katawan. Parang may nakakitang mata na nakatingin sa akin mula sa kailaliman. Tumingin ako sa paligid. Ang tubig ay pa rin malinaw, ngunit may kakaibang kulay na ito. Hindi na asul, kundi medyo berdeng madilim. Parang may luntiang liwanag na sumusuot mula sa ilalim. Naramdaman ko ang kaba na umaakyat sa aking dibdib. Gusto ko nang bumalik sa baybayin, ngunit may kakaibang lakas na nagtutulak sa akin na magpatuloy. Parang may boses na bumubulong sa aking tenga, nagsasabing, "Magpatuloy ka. Makikita mo na ang totoo."
Nang maabot ko ang gitna ng dagat, doon ko naramdaman na hindi ako mag-isa. May kakaibang presensya sa paligid ko. Parang may mga mata na nakatingin sa akin mula sa lahat ng direksyon. Parang may mga nilalang na nakatago sa tubig, naghihintay na bumaba ako sa kanilang mundo. Tumingala ako sa langit at nakita kong nawala na ang mga ibon. Walang ibon sa buong kalangitan. Parang tumakas silang lahat, parang alam nila ang mangyayari. Nang tumingin na ako sa dagat, nakita ko ang isang malaking anino sa ilalim ng aking bangka. Hindi ito anino ng isda o ng anumang kilala ko. Ito ay malaki, mahaba at gumagalaw sa paraang hindi natural. Parang may buhay na nilalang na sumunod sa akin simula pa noong umalis ako sa baybayin. Ang aking mga kamay ay nanginginig na habang hawak ko ang sagwan. Gusto ko nang umuwi, ngunit parang hindi ko na kayang kontrolin ang aking bangka. Parang may nakahawak dito mula sa ilalim, hinihila pababa sa kailaliman. Nagsimula akong magdasal. Mga dasaling natutuhan ko mula sa aking lola. Mga orasyon na sabi niya ay makakatulong sa akin kapag nasa panganib ako. Ngunit kahit ano ang ginagawa ko, lumalaki lang ang anino sa ilalim ko. Nang tumingin ako ulit sa tubig, nakita ko na ang anino ay hindi na anino. May mga mata na nakatingin sa akin, malalaki, pulang mata na parang apoy sa dilim. At may mga kamay, mahabang mga kamay na parang ugat ng puno, na unti-unting umaabot pataas patungo sa akin. Doon ko napagtanto na hindi na ako makakatakas. Ang dagat ay hindi na lugar na maaari kong pagtakasnan. Ako ay nasa teritoryo na ng mga nilalang na kwento lang sa akin noon. Parang may nakatingin mula sa ilalim. Bulong ko sa sarili at sa sandaling iyon, alam ko na ang nakatingin sa akin ay hindi na tao. Bahagi 4. Ang nilalang mula sa kailaliman. Ang unang nakita ko ay ang mga mata. Malalaking mata na kulay dugo, gumagalaw sa dilim ng tubig parang mga bituin na nagniningas sa kadiliman. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Akala ko panaginip lang ito o baka naman hallucination dahil sa sobrang init ng araw. Ngunit ang takot na naramdaman ko ay tunay na tunay. Yung takot na pumupunta sa buto, na nagiging yelo ang dugo sa katawan. Ang nilalang ay unti-unting umuulit mula sa kailaliman. Hindi ko ito may ay-arawan ng maayos dahil parang ayaw ng aking mata na tingnan ito ng direkta. Ang anyo nito ay paiba-iba. Parang tubig na umaagos, ngunit may mga bahaging nagiging solid. Nakikita ko ang mahabang mga braso na parang mga ugat. Ang balat na mukhang scales ng malaking isda. At ang mukha na parang pinagsama ang tao, hayop at halaman. Kung umabot ka sa parte ng video na ito, huwag kalimutang i-like at mag-comment. Biglang naging mabigat ang hangin sa paligid ko. Hindi ko na makahinga ng maayos. Parang may nakasikip sa aking leeg. Parang may puwersang humihila sa akin pababa. Ang tubig sa paligid ng aking bangka ay nagsimulang kumulo. Hindi dahil sa init, kundi dahil sa galit ng nilalang na nasa ilalim. Naramdaman ko ang malamig na kamay na humawak sa aking paa. Napaklamig. Mas malamig pa sa yelo.
Ang hawak nito ay malakas, parang walang pwedeng makatakas. Nagtry akong kumawala, ngunit mas lalo lang lumalakas ang hawak nito. "Ano ka?" tanong ko sa nilalang, kahit alam kong hindi ito makakasagot sa akin na tulad ng tao. Ngunit sumagot ito, hindi sa salita, kundi sa isip ko. Narinig ko ang boses nito sa loob ng aking ulo, malalim, echo na parang galing sa malawak na kuweba. Ako ang tagabantay ng kailaliman. Ako ang kumukulong sa mga taong lumabag sa kasunduan ng dagat. "Anong kasunduan?" tanong ko. Ang aking boses ay nanginginig na. "Ang respeto, ang paggalang, ang pag-alaga sa mga nilalang na nakatira dito. Ang mga mangingisda na nawawala ay mga taong nakalimutan ang mga alituntunin ng dagat. Sila ay kumuha ng hindi naghahandog. Sila ay gumamit ng mga paraan na nakakasama sa kalikasan. Sila ay nagiging makasarili at nakalimutan na ang dagat ay may buhay din." Habang nagsasalita ang nilalang, nakita ko sa tubig ang mga larawan ng mga nawawalang mangingisda. Si Mang Pedro, nakita ko siyang gumagamit ng dinamita para sa pangingisda. Si Kuya Jun, nakita ko siyang nagtatapon ng basura sa dagat. Si Tatay Berong, nakita ko siyang kumukuha ng mga bato sa coral reef para sa kanyang ginagawang bahay. Ngunit ako, simula ko. "Ikaw ay nandito para sa ibang dahilan," sagot ng nilalang. "Ikaw ay nandito para alamin ang totoo. Ngunit upang malaman mo ang totoo, kailangan mong dumaan sa subukan." Biglang hinila ako ng nilalang papunta sa ilalim ng tubig. Walang pagkakataong makaresist. Ang lakas nito ay hindi mo maihahambing sa anumang tao o hayop. Parang hinila ako ng mismong dagat. Sa ilalim ng tubig, naramdaman ko ang presyon sa aking mga tenga, sa aking dibdib. Hindi ko makahinga, ngunit kakaiba. Hindi ako namatay. Parang may ibang puwersa na nagbibigay sa akin ng buhay. Nakita ko ang kaharian ng nilalang. Isang malawak na syudad sa ilalim ng dagat, nagawa sa mga koral, mga perlas, at mga bato na gumagalaw parang may buhay. May mga ibang nilalang doon, mga nilalang na hindi mo makikita sa lupa. May mga taong mukhang tao pero may scales, may mga hayop na marunong mag-isip, may mga halaman na marunong kumilala. At sa gitna ng syudad na iyon, nakita ko ang mga nawawalang mangingisda. Sila ay buhay, ngunit hindi na sila ang dating tao. Ang kanilang mga mata ay walang kintab, parang mga zombie. Gumagalaw sila, ngunit hindi sila ang dating sarili nila. Ito ang kapalit ng kanilang mga kasalanan, sabi ng nilalang. Sila ay mananatili dito hanggang matuto silang igalang ang dagat. Naramdaman ko ang takot na hindi ko maiay-arawan. Hindi takot na mamamatay, takot na maging tulad nila, na mawala ang pagkatao ko, na maging alipin ng kailaliman. Huwag, pakiusap ko sa nilalang. Hindi ako tulad nila. Ako ay nandito para lang alamin ang totoo. Alamin mo nga ang totoo, sagot nito. Ang totoo ay ang dagat ay hindi lugar para sa mga taong walang respeto. Ang totoo ay ang mga alamat na kwento mo ay mga babala. Ang totoo ay hindi kayo ang may-ari ng dagat. Kayo ay mga bisita lang.
Nang sinabi nito ang mga salitang iyon, naramdaman ko na ang kailaliman ay nagsisimulang lunin ako. Ang mga nilalang sa paligid ay lumalaki, dumarami, at lahat sila ay nakatingin sa akin. Nagsimula akong mawalan ng malay. Naramdaman ko na ang aking sarili ay naging bahagi na ng madilim na mundo sa ilalim ng dagat. Bahagi 5, Pagkakaligtas. Sa kaibuturan ng kadiliman, sa pinakamalalim na parte ng aking takot, nakita ko ang isang liwanag. Hindi ito liwanag ng araw o ng ilaw. Ito ay gintong liwanag na parang galing sa mga bituin, ngunit mas mainit, mas malambot, at puno ng pag-asa. Ang liwanag na ito ay unti-unting lumalaki, lumalat, at pinapalibutan ako. Nang tumama ito sa akin, naramdaman ko na ang aking mga baga ay nagiging normal ulit. Nakakahinga na ako sa ilalim ng tubig, parang may espesyal na kapangyarihan na nagbibigay sa akin ng lakas. Ang mga nilalang sa paligid ko ay nagsimulang urong. Ang malaking nilalang na nakahawak sa akin ay binitawan ako. Parang nasusunog ito sa liwanag. Narinig ko ang malakas na sigaw nito. Hindi sigaw ng galit, kundi sigaw ng sakit. Parang natupok ang balat nito. "Sino ka?" tanong ng nilalang sa liwanag, ngunit hindi ito sumagot. Sa halip, ang liwanag ay lumapit sa akin at naging hugis ng isang matandang babae. Kilala ko ang mukha niya, si Lola Maria, ang aking lola na namatay noong nakaraang taon. Siya ay nakangiti sa akin at ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pag-aalaga. "Miguel," sabi niya sa akin sa telepathy. Ang kanyang boses ay malambing at pamilyar. "Hindi ka pa dapat dito. May misyon ka pa sa mundo." "Lola," sabi ko sa kanya. Luha ay tumutulo sa aking mga mata kahit nasa ilalim ng tubig ako. Takot ako. Ayoko maging tulad nila. "Hindi ka magiging tulad nila," sagot niya. "Dahil ang puso mo ay malinis. Ikaw ay nandito hindi para sa sarili mo, kundi para sa iba. Ikaw ay nandito para alamin ang totoo at ipahayag ito sa mundo." Ang liwanag ni Lola ay lumalaki pa lalo. Ang buong kaharian sa ilalim ng dagat ay natatago na sa kanyang liwanag. Ang mga nilalang ay tumatago, takot sa gintuang ilaw na nagmumula sa kanya. "Ang mga alamat na ikukwento mo ay totoo," patuloy niya. "Ngunit hindi lahat ng kwento ay nagtatapos sa trahedya. May mga taong nakakatakas, may mga taong naliligtas dahil may mga espiritong nag-aantay sa kanila sa kailaliman." "Sino kayo?" tanong ko sa kanya. "Kami ay mga espiritu ng mga ninuno ninyo na naging tagabantay ng karagatan. Kami ay nag-aantay dito upang gabayan ang mga taong may mabuting hangarin, ang mga taong gumagalang sa dagat, ang mga taong handang maglingkod sa kapwa." Nagtaka ako. Bakit hindi ninyo tinulungan ang mga nawawalang mangingisda? "Tinulungan namin sila," sagot ni Lola. "Ngunit hindi nila pinakinggan ang mga babala. Hindi nila sinunod ang mga aral ng kanilang mga lola at lolo. Ang mga taong makasarili, ang mga taong sumisira sa kalikasan, ang mga taong hindi gumagalang sa dagat. Hindi namin sila maliligtas dahil kailangan nilang matuto." Naintindihan ko na. Ang dagat ay may sistema ng hustisya. May paraan ito ng pagtuturo sa mga taong
lumabag sa mga alituntunin nito. Ngunit may paraan din ito ng pagliligtas sa mga taong karapat-dapat na makakuha ng tulong. Ano ang gagawin ko? Tanong ko kay Lola. Bumalik ka sa mundo, sabi niya. Ikwento mo ang lahat ng nakita mo. Ipahayag mo sa lahat na ang mga alamat ay hindi biro. Turuan mo ang mga tao na igalang ang dagat, igalang ang kalikasan, igalang ang mga nilalang na nakatira dito. Ang liwanag ni Lola ay yumapos sa akin at naramdaman ko na ang aking katawan ay unti-unting umaakyat. Hindi ako naglalakad o lumalangoy. Ginuguide ako ng liwanag ni Lola pabalik sa ibabaw ng dagat. Nang umabot ako sa ibabaw, nakita ko na ang aking bangka ay nasa tabi ko pa rin. Ang lahat ay normal na. Ang asul na dagat, ang sikat ng araw, ang mga ibong lumilipad sa langit. Parang walang nangyari. Ngunit alam ko na hindi panaginip ang lahat ng iyon. Ang mga mata ko ay masakit pa rin mula sa alat ng tubig. Ang aking mga braso ay may mga marka ng kamay ng nilalang. At ang aking puso ay puno pa rin ng mga nakita ko sa kailaliman. Nang tumingin ako sa dagat bago ako bumalik sa baybayin, nakita ko si Lola na kumakaway sa akin mula sa malayo. Nakangiti siya at alam ko na hindi ito huling beses na makikita ko siya. Ang dagat ay bumalik sa kanyang payapang anyo, ngunit alam ko na hindi na ito maging pareho para sa akin. Hindi na ito simpleng tubig o lugar na pwedeng pagkunan ng pagkain. Ito ay banal na lugar, lugar na puno ng mga lihim, lugar na dapat igalang at alagaan ng maayos. Bahagi 6, pagkatapos ng bangungot. Nang makarating ako sa baybayin, nagtaka ang mga tao sa aking itsura. Hindi dahil basa ako, dahil basa naman talaga ang lahat ng mangingisda, kundi dahil sa mukha ko. Sabi nila, mukha akong nakakita ng multo. Hindi nila alam na tama sila. Ang mga sumusunod na araw ay pinakamahirap na mga araw ng aking buhay. Hindi ako makatulog ng mahimbing. Tuwing pipikit ako, nakikita ko ang mga mata ng nilalang sa kailaliman. Narinig ko ang kanyang malalim na boses sa aking mga panaginip. Naaalala ko ang hawak ng kanyang malamig na mga kamay. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, i-like mo naman ang video at mag-subscribe ka sa channel. Ngunit higit sa takot, ang pinakamahirap na parte ay ang pag-unawa sa lahat ng nakita ko. Ang mga mangingisdang nawawala. Hindi sila biktima ng aksidente. Sila ay kumuha sa dagat nang hindi nagbibigay ng karampatang respeto. Sila ay gumamit ng mga paraan na nakakasama sa kalikasan. Sila ay naging makasarili at nakalimutan na ang dagat ay tahanan din ng iba. Nagsimula akong mag-research tungkol sa mga nawawalang mangingisda. Nakausap ko ang kanilang mga pamilya. Nagtanong ako sa mga kasamahan nilang mangingisda. At nakuha ko ang mga kwento tungkol sa kanilang mga huling araw. Si Mang Pedro, nagsimula siyang gumamit ng dinamita para sa pangingisda dahil mas madali at mas maraming nahuhuli. Hindi niya iniisip na nakakapinsala ito sa mga coral reef, na nakakapatay ito sa mga maliliit na isda na hindi niya intensyon na hulihin. Si Kuya Jun, ginagawa niyang dump site ang dagat. Lahat ng basura sa kanyang bahay, plastic, bote, lata, tinatrapon niya sa tubig. Akala niya, malaking dagat naman.
hindi maapektuhan ng kaunting basura. Si Tatay Berong, kumuha siya ng mga bato sa coral reef para gamitin sa pagtatayo ng kanyang bagong bahay. Hindi niya alam na ang mga coral reef na iyon ay tahanan ng libu-libong nilalang sa dagat. Lahat sila ay may magagandang intensyon. Gusto lang nilang mabuhay, pakainin ang pamilya, magkaroon ng mas magandang buhay. Ngunit sa proseso, nakalimutan nila ang mga alituntunin na itinuro ng mga ninuno namin. Naalala ko ang mga aral ng aking lola. Kapag kukuha ka sa dagat, sabi niya noon, kailangan mong magbigay pabalik. Huwag kang kumuha ng hindi nagpapasalamat. Huwag kang maging sakim. Alamin mo na ikaw ay bisita lang sa mundo ng mga nilalang sa tubig. Ngunit sa modernong panahon, nakalimutan na namin ang mga aral na iyon. Tingin namin sa dagat ay resource lang na pwedeng gamitin para sa aming sariling kapakanan. Hindi namin naisip na may mga nilalang na nakatira doon na may karapatan din sa lugar na iyon. Nagsimula akong magkabalisa tungkol sa aming mga kababayan. Ilang mangingisda pa kaya ang mawawala bago namin maintindihan ang mga babala ng dagat? Ilang pamilya pa ang mag-aantay ng mga taong hindi na babalik? Naging obsession ko ang pag-aaral sa mga alamat ng aming lugar. Nagtungo ako sa mga matatandang tao sa iba't ibang barangay. Nakikinig sa kanilang mga kwento. Sinusulat ang lahat ng narinig ko. Nakakagulat na halos lahat ng mga alamat ay may katulad na tema. Respeto sa kalikasan, paggalang sa mga nilalang na hindi natin nakikita, at mga parusa para sa mga taong makasarili. Pero ang pinakanakakatakot na natuklasan ko ay ang pattern ng mga nawawalang mangingisda. Lahat sila ay may mga parehong senyales bago sila mawala. Nagiging malungkot sila, hindi na nakikipag-usap sa pamilya. Tuwing gabi ay nakikita sila sa baybayin na parang nakikipag-usap sa dagat. Naalala ko si Tatay Ruben, isa sa mga natitirang matatandang mangingisda sa aming lugar. Nagtungo ako sa kanya para magtanong tungkol sa mga nawawalang mangingisda. Tatay, tanong ko sa kanya, ano ba talaga ang nangyayari sa mga nawawalang mangingisda? Tumingin siya sa akin ng matagal, parang tinitimbang kung sasabihin niya ba sa akin ang totoo. Pagkatapos, bumuntong hininga siya at nagsimulang magkwento. Anak, sabi niya, ang dagat ay may sariling batas. May mga nilalang doon na mas matanda pa sa aming mga ninuno. Sila ay naging tagabantay ng karagatan at trabaho nila na panatilihing balanseng lahat ng nangyayari sa tubig. Noon, ang mga mangingisda ay alam ang mga alituntunin. Bago kumain, nagdadasal muna kami sa dagat. Bago mangisda, naghahandog kami ng pagkain o bulaklak. Hindi kami kumukulong ng higit sa kailangan namin. Hindi kami nagtatapon ng basura sa tubig. Ginagalang namin ang tahanan ng mga nilalang sa kailaliman. Ngunit ngayon, patuloy niya, ang mga bagong henerasyon ay nakalimutan na ang mga alituntunin na iyon. Akala nila, ang dagat ay walang may-ari. Akala nila, pwede nilang gawin lahat para kumita ng malaki. Kaya ang mga nilalang sa kailaliman ay nagiging galit. Kukuha sila ng mga taong sumisira sa balanse ng dagat. Dadalhin nila sa kanilang mundo upang matuto. Ngunit ang mga taong dadalhin nila ay hindi na babalik pa sa dating sarili. Dagdag niya, sila ay magiging parte na ng mundo sa ilalim ng tubig.
mawawala ang kanilang pagkatao at magiging servant na lang sila ng mga nilalang doon. Nakakaramdam ako ng kilabot sa sinabi ni Tatay Ruben. Naalala ko ang mga nakita ko sa kailaliman. Ang mga nawawalang mangingisda na parang zombie na walang kintab sa mata, na gumagalaw lang pero hindi na sila ang dating sarili nila. Paano naman ang mga taong nakakatakas? Tanong ko sa kanya. May mga taong nakakatakas, sagot niya. Pero hindi dahil malakas sila o swerte. Nakakatakas sila dahil may mga espiritong tumutulong sa kanila. Mga espiritu ng mga ninuno nating naging mabubuting tagabantay ng dagat. Pero ang mga taong iyon ay may responsibilidad na ipahayag sa lahat ang nakita nila. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, napagtanto ko na ako ay isa sa mga taong sinasabi niya. Ako ay nakatakas sa kailaliman dahil may espiritong tumulong sa akin, si Lola Maria. At ngayon, may responsibilidad ako na ipahayag sa lahat ang nakita ko. Ngunit paano ko ipahayag ang mga bagay na kahit ako mismo ay hindi ko lubos na naiintindihan? Paano ko ikukuwento sa mga tao ang mga nilalang na hindi nila makikita? Paano ko ituturo sa kanila ang mga alituntunin na nakalimutan na natin? Sa mga gabing hindi ako makatulog, nag-iisip ako ng mga paraan kung paano ko maibabalik ang respeto ng mga tao sa dagat. Hindi sapat na ikwento ko lang ang mga naranasan ko. Kailangan kong maghanap ng mas praktikal na paraan para matuto ang mga tao. Bahagi 7. Tagapagsalaysay ng dagat. 3 buwan matapos ang aking karanasan sa kailaliman ng dagat, nagdesisyon akong maging aktibong tagapagsalaysay ng mga alamat sa aming lugar. Hindi lang para sa entertainment, kundi para sa edukasyon at pag-aalala sa mga alituntunin na nakalimutan na natin. Nagsimula ako sa mga kabataan. Tuwing hapon, pagkatapos ng klase, nakakatipon ako ng mga bata sa may dalampasigan. Doon ko ikukwento sa kanila ang mga alamat ng aming mga ninuno. Pero hindi lang basta kwento. Kino-connect ko sa mga tunay na pangyayari sa kasalukuyan. Mga bata, simula ko sa kanila. Bakit kaya importante na igalang natin ang dagat? Kasi may mga isda doon na kinakain natin, sagot ng isang bata. Tama, sabi ko. Pero higit pa dyan, ang dagat ay tahanan ng maraming nilalang. Hindi lang mga isda, kundi pati na rin ang mga nilalang na hindi natin nakikita. Kapag ginagalang natin ang dagat, ginagalang din natin ang mga nilalang na nakatira doon. Ipinakita ko sa kanila kung paano maghandog sa dagat bago mangisda. Itinuro ko sa kanila kung paano hindi magtapon ng basura sa tubig. Ipinaliwanag ko sa kanila na ang dagat ay hindi waste disposal. Ito ay buhay na nilalang na may sariling ecosystem. Pero ang pinakamahalagang itinuro ko sa kanila ay ang pakikinig sa mga alamat. Ang mga alamat, sabi ko sa kanila, ay hindi basta-basta kwento para sa entertainment. Ang mga alamat ay mga babala, mga aral, mga guide kung paano tayo mamumuhay ng tama sa mundo. Sa mga matatanda naman, naging mahirap ang approach ko. Marami sa kanila ay naging skeptical sa mga sinasabi ko, especially sa mga mangingisdang nakakalakasan na sa dagat. Hindi sila naniniwala na may mga nilalang doon na makakapanakit sa kanila.
Ngunit may mga nakikinig, lalo na ang mga pamilya ng mga nawawalang mangingisda. Sila ay desperate na malaman ang totoo tungkol sa nangyari sa kanilang mga mahal sa buhay. Nakausap ko si Aling Rosa, asawa ni Mang Pedro. Halos 1 taon na siyang naghihintay na bumalik ang kanyang asawa. "Miguel," sabi niya sa akin, "totoo ba ang mga kwentong sinasabi mo? Totoo bang buhay pa si Pedro sa ilalim ng dagat?" Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong niya. Technically, buhay pa si Mang Pedro. Nakita ko siya sa kaharian sa kailaliman. Pero hindi na siya ang dating si Mang Pedro na minamahal ni Aling Rosa. "Aling Rosa," sabi ko sa kanya, "hindi ko alam kung paano ipapahayag sa inyo ang totoo. Ang nakita ko sa kailaliman ay mga taong nabuhay pa, pero hindi na sila ang dating sarili nila. Parang nawala na ang kanilang kaluluwa, ang kanilang personality. Mga katawan lang na gumagalaw pero walang laman." Naiyak si Aling Rosa sa sinabi ko. "Ibig sabihin, hindi na siya babalik?" "Hindi na," sagot ko, at naging mahirap sabihin ang mga salitang iyon. Pero may magagawa pa tayo para sa ibang mga mangingisda. Mayroon pa tayong pagkakataon na hindi na maulit ang nangyari kay Mang Pedro. Mula sa araw na iyon, naging kasama ko si Aling Rosa sa aking misyon. Siya ay naging isa sa mga pangunahing taga-suporta sa aming grupo na nagtuturo ng mga alituntunin ng dagat. Dahil sa kanyang personal na karanasan, maraming tao ang nakikinig sa kanya. Nagkaroon kami ng mga regular na gathering tuwing linggo. Tinatawag namin itong mga kwentong dagat. Isang sesyon kung saan nagkukwentuhan kami tungkol sa mga alamat, nagbabahagi ng mga karanasan, at nagtutulungan upang manatiling ligtas sa dagat. Sa mga gathering na iyon, natutunan ko na hindi ako nag-iisa sa mga nakakahabag na karanasan. May iba pang mga tao na nakakita na ng mga kakaibang bagay sa dagat. Ngunit natakot silang magkwento dahil baka hindi sila paniwalaan. Si Kuya Danny, nakakita na niya ng malaking anino sa ilalim ng kanyang bangka. Pero hindi niya inisip na nilalang iyon. Akala niya malaking isda lang. Si Ate Carmen, narinig na niya ang mga kakaibang awit tuwing mag-isa siya sa dagat. Pero inignore niya lang dahil akala niya hangin lang. Si Manong Rico, nakita na niya ang mga ibang mangingisda na nakikipag-usap sa mga anino sa baybayin. Pero hindi niya pinansin dahil akala niya lasing lang ang mga iyon. Nang nagsimula kaming magbahagi ng mga karanasang ito sa grupo, napagtanto namin na lahat ng mga sinyales ay nandyan na. Ang problema lang, hindi namin pinapansin o hindi namin naiintindihan ang mga iyon. Nagsimula kaming gumawa ng mga sistema para sa aming lugar. Una, gumawa kami ng schedule para sa pangingisda. Hindi lahat ay pwedeng lumabas sa dagat sa same time. Pangalawa, gumawa kami ng mga rituals na kailangan gawin bago mangisda. Pagdadasal, paghahandog, paghingi ng permission sa mga nilalang sa dagat. Pangatlo, gumawa kami ng mga warning signs, mga senyales na kapag nakita ng isang mangingisda, kailangan niyang umuwi agad at hindi muna bumalik sa dagat ng ilang araw. Sa loob ng 6 na buwan mula nang nagsimula namin ang programa, hindi na namin naririnig ang pagkawala ng kahit isang mangingisda
Ang mga dati ng takot na lumabas sa dagat ay nagsimulang bumalik, ngunit ngayon ay may dalang respeto at kaalaman tungkol sa mga nilalang sa kailaliman. Hindi ibig sabihin na nawala na ang mga nilalang sa dagat. Narandyo ko pa rin sila minsan, lalo na kapag may mga mangingisdang hindi sumusunod sa mga alituntunin. Ngunit hindi na sila ganoon ka-aggressive. Parang naintindihan nila na may mga taong nagsisikap na ibalik ang respeto sa dagat. Minsan, kapag mag-isa ako sa baybayin tuwing gabi, nakikita ko si Lola Maria na nakatingin sa akin mula sa malayo sa dagat. Hindi na siya lumalapit, pero ramdam ko ang kanyang approval sa mga ginagawa ko. Parang nakangiti siya, proud sa misyon na ginagawa ko. Naging tagapagsalaysay ako ng dagat, hindi lang ng mga alamat, kundi ng mga aral na kaakibat ng mga alamat na iyon. Natutunan ko na ang mga kwentong bayan ay hindi entertainment lang. Ang mga kwentong bayan ay mga gabay, mga warning, mga paraan ng mga ninuno namin para ituro sa amin kung paano mamuhay ng tama sa mundo. Ang aking mga karanasan sa kailaliman ng dagat ay naging simula ng mas malaking misyon. Hindi lang ako nakatkaas mula sa dilim ng tubig. Nakatanggap din ako ng responsibilidad na ipahayag sa mundo ang mga aral na natutunan ko. Sa bawat kwentong binabalahagi ko, sa bawat tao na nakikinig sa akin, sa bawat bata na natututo ng mga alituntunin ng dagat, naramdaman ko na ang aking karanasan ay hindi nasayang. Ang takot na naranasan ko, ang mga nakita ko sa kailaliman, ang pagliligtas na natanggap ko mula kay Lola Maria, lahat ng iyon ay may layunin. Ang hindi marunong lumingon sa alamat, maaring lamunin ng karagatan. Sabi ng aming mga ninuno. Ngayon, naiintindihan ko na ang mga salitang iyon. Hindi ito banta, ito ay babala. Hindi ito takot, ito ay karunungan. At ako na ang tagapagsalaysay ngayon. Ako na ang nagpapadala ng mga babalang ito sa susunod na henerasyon. Ako na ang tulay sa pagitan ng mundo ng mga tao at ng mundo ng mga nilalang sa kailaliman ng dagat. Pagtatapos ng salaysay, hanggang ngayon, patuloy akong nagtuturo ng mga alituntunin ng dagat sa aming lugar. Ang mga nawawalang mangingisda ay naging bahagi na ng mga alamat na ikukwento namin sa mga susunod na henerasyon, hindi bilang mga biktima, kundi bilang mga babala sa mga taong magiging makasarili sa karagatan. Ang dagat sa aming lugar ay naging peaceful na muli. Hindi dahil nawala ang mga nilalang sa kailaliman, kundi dahil natuto kaming makipagsama sa kanila. Natuto kaming igalang ang kanilang mundo at sila naman ay natuto kaming igalang din. Minsan, kapag nakikita ko ang mga kabataang Visayas na lumaki sa mga aral na itinuro ko, napapangiti ako. Hindi na sila magiging tulad ng mga nawawalang mangingisda. Hindi na sila magiging biktima ng kanilang sariling kawalang kaalaman. Ang mga alamat na minsan ay kwento lang ay naging mga gabay na nakakasave ng mga buhay. Ang mga nilalang na minsan ay takot lang ay naging mga kasama na namin sa pag-aalaga ng dagat. Ito ang kwento ng misteryo ng mga nawawalang mangingisda sa Visayas. Ito ang kwento kung paano
ang isang simpleng mambabasa ng mga alamat ay naging tagapagsalaysay ng mga lihim ng kailaliman. At ito ang kwento ng pagrespeto sa dagat, sa kalikasan, sa mga nilalang na hindi natin nakikita, at sa mga aral ng aming mga ninuno na dapat nating parangalin hanggang sa mga susunod na henerasyon. Salamat sa panonood. Kung gusto ninyong marinig pa ang mga kwentong misteryoso at katatakutan na gaya nito, huwag kalimutang i-like ang video, i-share ito sa inyong mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para sa mga susunod nating mga kwento. Huwag ding kalimutang i-comment ang inyong mga karanasan o mungkahi. Hanggang sa muli, paalam.